Sabi nitong witness neto, sino ba yan? Alias Ray ba yan? Sa Senado, na nung palabas daw ng, ewan ko ba yun, premises ni Pastor Kibuloy, ito daw si Inday Sara at sa PRRD ay merong bit-bit na barel na ibinigay sa kanila ni Pastor Kibuloy. Ako naman, hindi ko na sana papansinin yan. No? Kasi naman, sino naman maniniwala na yung matanda ng PRRD ay magbubuhat pa ng baril? At saka diba, napadami naman nilang security guard para magbuhat ng baril na ganyan. And it applies to both Inday Sara and FPRRD. I doubt kung meron kang mabibigay na mabigat sa kanila na sila mismo ang magbubuhat. Pero alam nyo ba, itong alias Ray neto, abay sinungaling. Dahil meron siyang earlier recorded video na panay-puri ang puri niya kay Pastor Kibuloy. Panuorin natin ito. Tignan nyo, kayo na maghusga. Ito po pala, bagamat nagtago siya, nagmask siya, nag-shade siya, nag-cap siya, kilala pa rin kung sino talaga siya. Pakinggan natin kung ano mga naunang pagpupuri niya kay Pastor Kibuloy. Play! And I am Lawrence. And I'm Michael. Kami pong dalawa isang mga ex-worker of the kingdom, headed by Pastor Apollo C. Kibuloy. Even though po na nasa labas po kami, we're still to believe po sa mga turo ni Pastor. Ngayon po mga kapatid, no, viral po yung Senate hearing na ginawa doon sa Senado. Yung mga false allegation na binabato nila kay Pastor. Meron daw mga witness, may mga aliases. Kinsa man to sila. Sila Amanda, Nina, Sofia, o Jerome. Sila tong mga ex-worker nga nigawa sa kingdom na wala nila gidawat ang correction and discipline sa kingdom. Which is nanggawa sila na itagaan sila privilege sa amahan that time. Itagaan sila privilege na mag-travel all over the world. Itagaan sila balay. Ipaskwela sila og tarong ni pastor. Ang uban nakahuman og law, nurses, o aviation. Pero kaning mga nanggawas nahimo silang ungrateful. Wala sila na contented kung say naa sa ilaha. In short, nahimo silang selfish sa ilang kaugalingon. Wala sila nahimong mapasalamaton. Bagkos ang mga naibigay ni Sir sa kanila ilang gibaliktad, gihimo nilang binaboy nila si Sir, kiingnan nila na physical abuse, human trafficking, rapist, ug uban pa. Karon mga kapatid, no, kami ang uban pa nigawas mi sa kingdom. May mga kanya-kanya po kaming rason. Hindi po kami lumabas because na-experience namin yung physically and sexual na pang-abuso daw na ginagawa sa loob. In fact, grabe jud ang pagkamaayo ni pastor sa among mga kinabuhi. Pinaaral kami. Pinaaral kami. Nagsayaw na siya. Bitaw, no, kahit nasa gawas meron, grabe pa jud ang pagkamaayo ang samahan pinagi sa iyang tinudlo na anak, Pastor Apollo C. Kibuloy. So mao lang to, nagapasalamat gihapon mi ug maayo na gitagal niya po mi guidance, wisdom, knowledge, even though na may diri sa gawas. So mao lang to for our next video. Napay may ma-share. So diri lang sa tataman. So thank you for watching, guys. Bye. Sinumong ko ito sa Executive Secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KGC na si Eleanor Cardona. Pero
di ako hindi po naniwala pagkos pinagalitan ako sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala na po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. naman po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SMNI. Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at hinahampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng Kingdom. Buong ang loob ko at kahit natatakot ako. Sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Noong unang araw yun nila ako payagan. Pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng SMNI, kinausap po ako ng SMNI CEO Marlon Rosete na wag daw ako magsasalita tungkol sa Kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan. Lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. At saka ang storya pala niyan, talagang napaalis siya sa kanyang trabaho. So talagang meron siyang kinikimkim na galit at kaya naman parang unbelievable naman yung mga sinasabi niya doon sa Senado. Alam niyo naman na ngayon, sa panahon na talagang mahilig magbato ang kung sino-sino, 5-5 na po pwedeng bayaran, no? Para lang magtestigo. Pero maganda po dyan, itong recorded video nitong alias Ray Neto na pinupuri niya si Pastor Kibuloy, siyempre, kinokontradict niya yung mga di umano yung mga illegal na ginagawa naman ni Pastor. No? So kapag ganyan, na may dalawa siyang ganyang video, ibig sabihin, sinungaling at hindi dapat paniwalaan dahil siya mismo ay hindi kapanipaniwala.